Geneva, POV. Pareho kami nabigla ni Marcos nang dumating sina Mommy at Daddy. Nagpasya daw ang mga ito na dito tutuloy sa bahay namin ni Marcos ng 2 araw. Kasama pa ng mga ito ang kapatid kong si Liam. Dahil 3 lamang ang kwarto, ay napilitan kami ni Marcos na magsalo sa isang kwarto para may magamit si Liam. Kamusta ng buhay may asawa, Marcos anak? Nasasanay ka na ba? Tanong ni Mommy habang kumakain kami ng gabihan. Huwag niyong i-pressure ang mga bagay dahil hindi naman kami nagmamadali na magkaapo. Kung sakali man na may laman ng sinapupunan ni Eva, ay mabuti na rin. Pero iba ang nasa isip ng ginang habang sinasabi yon. Sana magkaapo na ako, isip-isip nito. Muti ko nang may buga ang tubig na iniinom ko sa sinabi ni Mommy. Si Daddy naman ay tumangutango pa na sang-ayon sa sinabi nito. Mabuti na lamang at walang pakialam si Liam. Abala ito sa pagkain na tila walang pakialam sa paligid. Tumingin sa akin si Marcos na may pilong ngiti sa labi sabay kindat pa. Nang mahuli ni Mommy yon ay kilig na kilig ito sa kinauupuan kaya mas lalong namula ang pisngi ko. Huwag kang mag-alala Mom, hindi ko naman minamadali si Eva. Sa ngayon kinikilala pa namin ang isa't isa para mas bumuti at tumibay ang pagsasama namin. Wika ni Marcos sabay hawak sa kamay ko habang pinipisil ito. Kahit alam kong umaarte lamang ito sa harap ng kanyang magulang, ay hindi ko maiwasan na makaramdam ng tuwa sa puso ko. Mas lalong lumaki ang pag-asa sa dibdib ko. Makikilala naman talaga namin ang isa't isa dahil nasa isang bubong kami. Sa loob ng mahigit 1 taon na pagsasamahan pa namin ay gagawin kong lahat para mahalin niya rin ako. Gusto kong iparamdam sa kanya na kaya kong maging mabuting asawa. Nang sa ganun, hindi niya na ako iwan. Gumanti ako ng pisil sa kanyang kamay. Natigilan siya pero ngumiti din siya sa akin. Nang matapos kaming kumain na hindi pumayag si Mommy na hindi ako tulungan sa pagliligpit ng paghuhugas. Sina Daddy, Marcos at Liam ay nasa sala habang nanonood ng soccer. Tumanggi ako sa sinabi ni Mommy na magpapadala to ng kasambahay na magsisilbi sa amin ni Marcos. Hindi na kailangan Mommy, hindi naman ganun kalaki ang bahay. Saka gusto kong ako munang gagawa at magsisilbi kay Marcos. Habang wala pa kaming anak, wika ko habang namumula sa hiya. Halatang nagulat si Mommy sa sinabi ko. Lumapit siya sa akin at tinawakan ako sa balikat habang seryosong mukha na tinanong ako. Umamin ka sa akin Eva, mahal mo na bang anak ko? Kilala kita, simula pa ng bata ka, sasabihin mo sa akin. May nararamdaman ka na ba para sa kanya? Nahihiyang tumango ako. Opo Mami. Tuwang-tuwa na yumakap si Mommy sa akin, bakas ang labis na kaligayahan nito. Natutuwa ako marinig ang sinabi mo, Eva. Salamat dahil minahal mong anak ko sa kabila ng kagaspangan na ugali niya. Sa'yo noon pa. Hayaan mo, balang araw ay makikita din niyang halaga mo't malalaman niya na napakaswerte niya dahil ikaw ang napangasawa niya. Tinuruan ako ni Mommy ng mga paraan para maiparamdam ko kay Marcos ang nararamdaman ko nang hindi nito naririnig yon sa labi ko. Mas mabuti daw na maramdaman muna nitong pagmamahal. Sa ganon ay unti-unti daw bumukas ang puso nito para sa akin. Matagal kaming nagkwentuhan ni Mommy. Hindi ko tuloy maiwasang isipin si Nanay. Kung buhay lamang ito ay sigurado ako na isasama to ni Mommy dito para dalawin ako. Nauna na akong umakyat sa kwarto ni Marcos kung saan na muna ako tutuloy. Kausapan nitong ama kaya naman nagawa kong tumalon sa malambot at malaking kama nito habang inaamoy ang una nito. Nang marinig ko ang pagbukas ng pinto ay mabilis akong tumayo. Dahil sa pagmamadali ay nadulas ako at nangudngod sa sahig na unang muka. Shit Eva, are you okay? Mabilis na lumapit si Marcos sa akin at nilagay ang kamay sa ilalim ng kilikili ko upang itayo ako. Mag-ingat ka naman, daig mo pang bata sa kilos mo. Sunod-sunod ko siyang narinig na nagmura. Kumuha agad ito ng bulak at nilagay sa dumudugo kong ilong. Samantalang ako'y tulala lamang habang nakatingin dito. Nawala ang sakit nang makita ko siyang nag-aalala sa akin. Hindi na si Marcos katulad noong una na tila walang pakialam. Ngayon ay nararamdaman ko na kahit kaunti ay meron na akong halaga sa kanya. Ano ba kasing ginawa at nagkaganito ka? Paangil nitong tanong. Inamoy ang unan mo. Iibig ko sabihin natisod ako sa unan mo. Agad kong bawi sa una kong sinabi. Hindi ko magawang alisin ang mata ko sa mukha niya. Nang mapansin niyang tingin ko'y natigilan to. Huwag mo kong tingnan ng ganyan, Eva. Baka maakit ka at maisipan na gapangin ako ngayong gabi. Hindi malabong gawin mo yun, lalo na't nasa isang kwarto lamang tayo ngayon. May panunod yung ngisi sa labing inilapit nitong mukha lalo sa akin.
Hindi ko pa naman alam kung kaya kong tumanggi ngayon, Eva. Baka pagbigyan kita. Nalaki ang mata ko sa tinura niya na mapagtanto kong sinabi niya. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko't malakas kong inuntog ang unoo ko sa mukha niya. Shit! Mura ni Marcos habang sapo ang ilong. What the fuck, Eva? Sorry. Ikaw naman kasi. Paninisi ko. Napangiwi ako ng tinana ko nito ng masama habang sapong ilong na dumudugo na. Tumayo ako at kumuha na rin ng bulak sa cabinet na nakita kong kinuhanan nito ng bulak kanina. Ako naman na naglagay ng bulak sa kanyang ilong. Matapos kong lagyan ng bulak ang kanyang ilong, ay hindi ko mapigilan ng matawa, maging siya ay natawa na rin. Pareho na kasi kaming may bulak sa isang butas ng ilong. May bulak na sa ilong si Marcos pero bakit hindi malang nabawasan ng kakisigan nito? Mabuti pa'y matulog na tayo, Eva. Tumayo ito't binato sa akin ng isang unan at isang comforter. Nagtataka akong tumingin sa kanya. I'll sleep here in my bed while you will sleep there. Anin to sabay turo sa lapag. Maanga akong tumingin dito. Seryoso ba to? Huwag mo kong tingnan ng ganyan, Eva. What would you expect me to do? Ang patabihin ka sa kama ko? Ginisihan niya ako. No way, it's up to you if you want to sleep here beside me. But that's mean one thing. Akong nanalo sa atin. Teka, anong nanalo? Tatabi lang nanalo ka na? Pwede naman tayong maglagay ng unan sa gitna. Malaki naman ang kama mo eh. Protesta ko. Eva, hindi hinahati ang kama sa pagtulog. Pinagsasaluhan to. Ngayon, kung tatabi ka sa akin, ibig sabihin hindi mo matiis na hindi mo ko makatabi dahil nagnanasa ka sa akin. Nang makita nito na hindi na maipinta ang mukha ko ay mas lalo ako nitong tinawanan. Pwede mo naman kasing aminin, bakit nagpipigil ka pa? Nakakainis naman itong si Marcos. Masyadong malaki ang ego. Hindi pa naman ako sanay na humiga sa matigas simula pagkabata. Ay palagi nagpapadala si Mommy ng kama sa amin. Kaya sanay kami ni Liam na malambot na higaan. Ang damot, parang hindi ako asawa. Bubulong-bulong na wika ako habang naglalatag sa sahig ng comforter. Habang siya ay tinatawanan pa rin ako. Lamigin sanang itlog mo. Mahina akong bulong sabay irap sa kanya. Nagtulog-tulugan ako. Narinig kong pagbukas ng bathroom. Kumalat ang mabagong amoy sa paligid galing kay Marcos na alam kong bagong ligo. Nakakailang palang ganito. Hindi ko magawang makatulog dahil alam ko na malapit lang kami sa isa't isa. Hindi ko alam kung ilang oras ako nanatiling gising. Basta naramdaman ko na lang na parang lumulutang ako sa ere. Kinabukasan ay gulat na gulat ako dahil katabi ko na si Marcos sa kama. Hindi lang yun, nakasubsob ito sa dibdib ko. Muntik na akong himatayin sa kaba at gulat. Habang dahan-dahan akong lumalayo sa kanya ay panay ang dasal ko na wag sana itong magising. Nang maalis kong pagkakayakap niya sa akin, napayas ako sa utak ko. Nang makita ko siyang gumalaw ay mabilis na tumalon ako sa lapag at humiga. Lumipat yata ako sa kama kagabi. Nakakahiya. Mabuti na lang at hindi nagising si Marcos. Kung nauna itong nagising sa akin ay baka kuwan na naman ang sabihin nito. Pumikit ako nang makita kong bumaba siya ng kama. Ramdam kong lumapit to sa akin. Gusto ko mang dumilat, mas pinili ko na lamang na huwag na muna. Nakahinga ako ng maluwag na marinig ko ang kanyang paglabas ng kwarto. Mabilis ang kilos ko at nagdikpit ng higaan namin pareho. Kumuha ako ng damit ko at saka pumasok ng bathroom para magbabad. Tuwang-tuwa na parang bata akong lumublob sa jacuzzi na nilagyan ko ng liquid soap na nakita ko sa cabinet. Sa katunayan ay meron din ito sa ginagamit kong kwarto. Araw-araw ay nagbababad ako doon bago matulog at bago pumasok. Ang sarap sa katawan, lalo na't pwedeng i-adjust ang temperature ng tubig. Nakakagaan ng katawan. Natigil ako sa paglalagay ng bula sa bandang dibdib ko nang makita kong malaking binti sa bandang gilid ng jacuzzi tub. Isang malakas sa tili ang kumawala sa labi ko na makita ko ang hindi dapat makita ng berhen kong mata. Sa palagay ko'y walang kulay ang mukha ko sa sobrang pagkapahiya. Kumatok si na Mommy at Daddy sa pinto't nagtatanong sa amin. Marcos, Eva, nasaan ang ahas? May taranta sa boses na tanong ni Mommy. Dahil hindi napatahimik ni Marcos ang bibig ko, ay hinila niya ako patayot sa katinakpan ng bibig ko ng kanyang kamay. Shut up, Eva, utos nito. We're okay, Mom and Dad. Nagulat na si Eva sa akin. Malakas na sad ni Marcos para marinig ng magulang. Pakiramdam ko'y mawawalan na ako ng malay. Paano iramdam kong ahas ni Marcos ngayon nakadikit sa aking puson? Hindi lamang yun, nakadikit din ang hubad naming katawan sa isa't isa. Tuwang-tuwa si Mommy habang binoblower niya ang aking buhok.
Akala yata nito'y may ginawa kaming kababalaghan ni Marcos sa bathroom. Habang ito ay nasisiyahan, ako naman ay tulala. Maging si Marcos kanina ay nabigla na mapagtantong magkadikit kami habang parehong walang saplot. Sigurado ako na katulad ko'y baka hindi rin ito alam kung paano ko haharapin. Pareho kaming walang kibo ni Marcos habang kumakain. Samantalang si Mommy ay nakatingin sa amin na panay panunodyo. Si Mommy talaga, nagagawa pa kaming buskahin sa pamamagitan ng tingin. Si Marcos ang naghatid sa akin sa universidad. Sinalubong ako ni Samantha at Harper. Sa tuwing hinahatid ako ni Marcos noon, ay hindi naman to lumalabas ng kotse. Kaya nagulat ako nang lumabas ito ngayon. Sumandal ito sa kotse habang nakapamulsang nakatingin sa akin. Teka, mas tama yatang sabihin na nakatingin to kay Harper. Hoy Harper, huwag ka nga masyadong dumikit kay Eva. Baka bigla ka matumba sa sama ng tingin ng mister niyan. Mahinang bulong ni Samantha. Tamang kaibigan ko, masama ang tingin dito ni Marcos. Umamin ka nga sa akin, Harper. May utang ka ba sa asawa ko at hindi ka nagbayad? Abay masamang tingin sa'yo oh. Biro ko habang natatawa pa. Mahina akong siniko ni Samantha. Ang manhid mo naman best. Hindi yan basta tingin lang no. Sa tingin ko nagsiselo siya best. Paimpit niyang tili na bulong sa akin. Tila bumagal ang lahat ng nasa paligid ko nang lumapit sa amin si Marcos. Sumakit ang tiyan ko dahil sa walang pagtigil na pagsiko ni Samantha dito. Nakilig na kilig. Nanlaki ang mata ko ng akbayan akong bigla ni Harper. Ngingisi ito na parang nangaasar. Get your arms off at my wife. Maring utos ni Marcos habang nakatingin sa kamay ni Harper na nasa balikat ko. May asawa na si Eva kaya dapat alam mo kung hanggang saan ang limitasyon mo. Naghahalong nararamdaman ko ngayon. Natutuwa ako dahil mukhang tama si Samantha tungkol sa sinabi nito. Pero natatakot din ako. Hindi para sa sarili ko, hindi para kay Harper. Mukhang pinapatay na kasi ito ni Marcos sa klase ng tingin nito. Alam kong limitasyon ko pare. Ikaw, hanggang sa mukha yung pigilang limitasyon na meron ka? Makahulog ang tanong ni Harper. Ako nang nag-alis ng kamay ni Harper sa balikat ko. Hindi na maganda to. Napapaligiran na kami ng mga estudyante ngayon. Ang iba'y halatang nabigla nang makitang asawa ko. Oh my God! Si Marcos Del Rio! Rinig kong tili ng isang babae. Anong ginagawa niya dito? Wika naman ng isa. I told you guys, pamilyar ang babaeng yan dahil siyang kumakalat na umagaw kay Marcos mula kay Felicity. Oo, tama ka. Inagaw niya si Marcos sa babaeng dapat napakakasalan nito. Inakit niya para maikama siya. Kung ganun ay siya palang babaeng mga agaw. Kung titingnan ay inosente pero malandi naman pala. Ilan lang ang mga yan sa mga salitang narinig ko. Parang pinigang dibdib ko sa sakit. Gusto kong isigaw sa mukha nila na wala akong inaagaw. Na hindi ko inakit si Marcos at mali ang lahat ng paratang nila sa akin. Pero kahit gawin ko yon, ay wala namang maniniwala. Isang malandi at mga ago na talagang tingin nila sa akin. Hinayaan kong hawakan ako ni Marcos sa kamay at hilahin. Pinasok niya ako sa kotse niya. Akala ko'y pagagaanin niyang loob ko pero hindi pala. Pwede bang itago mong kati mo kapag nasa labas ka, Eva? Hindi ko gusto na may kumalat na usap-usapang iniiputan ako sa ulo ng asawa ko. Isipin mo reputasyon ng pamilya namin. Umigting ang panganawikan ni Marcos habang masamang nakatingin sa akin. Binaling ko ang tingin ko sa labas ng bintana. Gusto kong pigilin ang luha ko pero hindi ko magawa dahil tila tubig ito sa gripo na nagpatuloy sa pag-agos. Mali si Samantha. Hindi totoong nagseselos si Marcos. Ang reputasyon ng pamilya lamang nitong nasa isip nito at walang kaakibat na damdamin yon. Galit lamang ito dahil hindi nito gustong magkaroon ng mga usap-usapan. Hindi ako malandi. Hilam ng luhang mukha na tumingin ako sa kanya. Huwag kang mag-alala dahil wala akong planong iputan ka sa ulo katulad ng iniisip mo. Alam kong hindi ka maniniwala pero hindi ako ganong klase ng babae, Marcos. Binuksan kong pintuan ng kotse niya. Sige, bababa na ako. May klase pa ako. Anikot saka ako ito iniwan. Buong klase walang pumasok sa utak ko. Nagbibingihan ako sa mga masasakit na salitang binato nila sa akin. Pinilit kong wag magpaka-apekto pero mahirap. Lalo na't kalat na palang bansag sa akin isang mga agaw. Pagkatapos ng klase ay nagpunta kami ng mga kaibigan ko sa isang coffee shop at dito'y binuhos kong luha ko. Si Samantha naman ay inis na sinisisi si Harper ngayon. Hindi ako galit dito. Ang totoo ay nagpapasalamat ako dito. Kung hindi dahil sa kanya, hindi magiging malinaw ang lahat sa akin. Baka ngayon ay umaasang puso ko na talagang nagsiselo si Marcos.
Isa pa'y nalaman ko rin ang tingin ng mga tao sa akin. Hindi lang pala ako nakilala ng mga ito kaya hindi ako nakarinig ng salita sa kanila. Pero hindi ibig sabihin noon ay susuko na ako. Mawawala din at masasawawa din ang mga to sa pagbato ng mga masasakit na salita. Kailangan ko lang hintayin na humupa at bumalik sa dati ang lahat. Geneva POV. Halos ayaw na akong bitawan ni Mommy mula sa pagkakayakap nito sa akin. Kulang na lang ay isama ako nito paalis. Hindi daw itong huling magiging dalaw nila. Sa susunod ay isasama na nila si tatay. Maluha-luha pa si Mommy nang sumakay ng kanilang sasakyan kasama sina Daddy at Liam. Nang makaalis ang mga magulang ni Marcus ay nawalang ngiti sa labi nito. Mula kahapon ay wala kaming kibuan. Alam ko na napapansin niyo ni Mommy, hindi lang ito nakikiusisa. Inaamin ko na masama ang loob ko. Pinapahupa ko lang ang tampo ko dahil wala namang gagamot dito kung hindi ang sarili ko. Sinundan ko ng tingin si Marcus nang mauna na itong pumasok sa loob at iniwan ako. Sa tuwing naiisip ko na baliwala ditong sinasabi ng tao tungkol sa akin ay nasasaktan ako. Bumuntong hininga ako. Hindi ko alam kung ilang sakit pa ba at pagtitiis ang gagawin ko. Pero hanggat kaya ko ay hindi ako susuko. Nang pumasok na ako ay nasa lubong ko si Marcus. Nakita ko siyang may dalang mga gamit kaya kaagad ko itong itinanong. Saan ka pupunta? Walang emosyon tong tumingin sa akin. Bakit ang dami mong tanong? We have a deal, right? Wala kang pakialam kung anong gagawin ko o ginawa ko. So better stop asking like a real wife to me. Baka nakakalimutan mong sa papel lang tayo kasal. Daig ko pang sinampal sa sinabi nito. Ramdam kong pagdaan ng kirot sa dibdib ko. Ang linaw ng nais nitong iparating sa akin na wala akong karapatan dahil hindi naman niya ako mahal at wala akong halaga. Hindi naman sa nangingialam ako, Marcus. Gusto ko lang naman na may isasagot ako kina Mommy sa oras na tumawag sila at tanungin ako. Pagdadahilan ko habang kinokontrol ang aking sarili na huwag umiyak. Kailangan ko maging matatag at hindi iyakin kung gusto kong mahalin ako nito. Marami pa akong pagdadaanan at iisa lamang ito sa mga yon. Sa hotel muna ako. Okay na? Masaya ka na? Sinuklay nitong pulot na buhok gamit ang kamay habang bumubuga ng hangin. Gusto kong mag-isa at makapag-isip ng tama, Eva. Sa tingin ko kasi nahihirapan ako huminga sa bahay na to. Bakit naman? Dahil ba sa akin? May lungkot sa mukha na tanong ko. Gusto ko marinig na sabihin niyang hindi. Pero ang puso ko hindi umaasa. Natigilan si Marco sa tanong ko. Nakita ko naguguluhan itong ekspresyon na tila ba hindi alam ang isasagot. Wala naman ako magagawa upang pigilan si Marco sa pag-alis kaya hinayaan ko na lamang ito. Kinabukasan ay gumising ako ng umaga para magluto. Alam ko na kung saan ang isa sa pag-aari ni Marcos na gusali dito dahil sinabi sa akin ni Mommy. Simula ngayon ay magluluto ako para dalhan ito palagi ng pagkain. Pagdating ko sa gusali, hindi ako pinapasok ng guard dahil hindi naman ako empleyado ng mga Del Rio. Nang sabihin kong asawa ako ni Marcos ay pinagtawanan lamang ako ng mga to. Huwag na daw akong mangarap dahil hindi ako nito papatulan. Saka may asawa na daw ang boss nila na alam kong akong tinutukoy. Nang makita ko ng sekretary ni Marcos na si Bien, ay agad ako nitong nilapitan. Mrs. Del Rio, hindi makapaniwalang tawag niya sa akin na makilala ako. Nabuhayan ako ng loob. Samantalang ang mga gwardiya ay namumutla sa takot. Mrs. Del Rio? Hindi makapaniwalang bulalas na mga ito. Kanina lamang ay puno ng panghahamak at pangaalipusta ang tingin ng mga ito sa akin. Samantalang ngayon ay puno ng mga mukha ng mga to at paggalang at takot. Tumayo ako mula sa pagkakaupo sa gilid at saka pinagpag ang suot kong kulay pink na bestida. Hindi ko magawang ngumiti o tumango sa mga gwardya na kulang na lang ay bastusin ako kanina. Inalalayan pa ako ni Bian na kunin ang mga dala kong food plastic container dahil abala ko sa pagpunas ng mga mamasa-masa akong mata. Wala kayong galang. Hindi niyo ba kilala kung sinong babaeng to? Galit na tanong ni Bian sa mga guards. Siya lang naman ang asawa ni Mr. Del Rio. Ang asawa na nagpapasahod sa inyo. Hayaan mo na sila, Bien. Dumating ka naman eh. Wika ko sa binata na may pagpapasalamat sa mukha. Nakilala ko ito na ikasal kami ni Marcus. Likas ditong pagiging magalang at mabait kaya naman hindi ako nailang nakausapin to. Ramdam ko na wala itong panghusga sa akin kahit na hindi naman dapat akong pakakasalan ni Marcus noon. Hindi katulad ng ibang bisita na dumalo sa kasal namin na halatang pangungutya sa akin dahil mga agaw daw ako. Nang huminto si Bian sa tapat ng isang pinto, ay nakangiti niyang inabot sa akin ang mga pagkain niluto ko para kay Marcus. Pumasok ka na, Mrs. Del Rio.
Hindi na ako papasok para may oras kayo sa isa't isa ni Sir nang walang abala. Tamang-tama dahil gutom na si Sir at hindi pa kumakain. Siguradong matutuwa siya dahil may pagkain na siya. Makikita ka pa niya. May panunod yun itong wika bago ako iniwan. Sana nga bien, yun lang ang sabi ng isip ko bago kinatok ang pinto. Come in. Sabi ni Marcos mula sa loob. Pagpasok ko'y naabutan ko si Marcos. Nabalang nakatingin sa mga papeles na nasa harapan. Ni hindi ito nagangat ng tingin. Hindi ko magawang alisin ang tingin ko dito. Ang lakas ng dating nito sa kabila ng pagkunot ng noon nito. Mukha itong istriktong boss na wala sa mood ngayon. Ganun na lamang ang gulat nito nang makita ko nang mag-angat ito ng tingin. Anong ginagawa mo dito? May pagkairita sa boses na tanong nito. Binaling itong muli ang tingin sa mga papeles na nasa harapan. Mamaya pa kasi ang pasok ko kaya naisipan ko na dalang ka na muna ng pagkain dito. Tamang-tama dahil sabi ni Bian gutom ka. I have money, Eva. I can order food online kaya hindi ka na dapat nagabala pa. Putol ito sa akin na hindi man lang ako tinitingnan. Pero mas masarap ang lutong bahay, Marcos. Gate ko. Lumapit ako sa isang ekstrang mesang naroon at nilapag ito ang dala ko. Isa-isa ko itong binuksan para makita mula sa kinauupuan at nilapitan ako. Ngunit hindi para kumain ko, hindi para takpan muli ang mga pagkain. Eva, ang mabuti pa, umuwi ka na. Tapos na akong kumain kaya dalhin mo na rin ang mga to. Hindi ka na dapat nagpunta pa rito. May cellphone ka naman kaya bakit hindi mo gamitin to para tanungin ako? May bakas pa rin ang pagkairita sa boses nitong sambit. Go Eva, may meeting pa ako ngayon kaya umuwi ka na. Taboy nito sa akin. Alam ko na nagsisinungaling ito. Ang sabi sa akin ni Bien, kanina'y gutom ito dahil hindi pa kumakain. Puno ng panghihinayang na tinignan ko ang mga hinanda ko. Bukod sa gusto kong makita si Marcos ay gusto ko lang naman din na magpakaasawa dito. Pero mukhang hindi nito nakikita ang nais ko. May ngiti na tumingala ako at tumingin sa kanya. Hayaan mo bukas ay aagahan ko para luto ko ng matitikman mo, Marcos. Hindi ito sumagot at nag-iwas lang ng tingin. Nang sa ganon, ay hanap-hanapin mong luto nang hindi mo na maisipan pang umalis ng bahay at iwan ako. Piping usal ng puso ko. Nakangiting nagbabay ako dito bago umalis. Babalik na lamang ako bukas o sa iisang araw.